yung mga makapili, Oh. at saka yung mga pro-China. Oh. May rally sila sa A30 Tama. hanggang A31. Oo. Huwag na kayong magtaka kung maraming mga tao na pupunta na nakabayong ang ulo nila. Oh. Di ba? Actually, wala namang atang pupunta doon kung hindi sila mabibigyan ng bayong. Diba? Oo. Hindi nga, isasaklob nga yung bayong eh. Habang nagrarally, nakasaklob yung mga bayong sa ulo nila eh. Nandun ba si Chavez Singson? Eh, syempre! Andyan. Oh. Nandun din ba si Mike Defense? Eh, Andun. syempre. Oh. Ito, di ba hindi nga umubra yung kanilang impeachment complaint dahil putik na yan eh. Natulog yata sa pansitan tong mga ito Oh. at naunahan sila. Nagdadailan. Oo, ang daming... Sabi, nagdadailan sila. Ang masaklap, walang congressman na gustong i-endorse. Aray. Hindi, meron. Oh. Naurong Okay, din ata. yung yag balls. Oh. Nakalimutan yata isuot yung piluka. Ay! Oo, kaya hindi dumalo. Ayun yung junior peluka. Yun! Oo. Medyo- Nakalimutan eh. Teka muna, hindi ako makakadalo. Hindi ko suot eh. kaya yun. Oh, kaya Actually, nag-file sila ng impeachment complaint, mga minamahal. Tinulugan lang ata din. Or baka naman diversionary tactics lang nila. Kasi alam nilang may nauna nang nag-file. Alam nila na hindi na yan talaga tatanggapin. Oh. Diba? So, gumagawa na lang ata sila ng ingay. Tapos tingnan nyo, eventually, inatras din nila. Ganito yan. Oh. Ganito yan. Di ba paparating yung kanilang mega daw rally. rally. Kasi kailangan nila mag-ipon ng mga bala sa kanilang propaganda na yan para naman may masabi sa entablado yung mga loko-loko. Tama. Tulad yan, sasabihin nila, hindi tinanggap yung aming impeachment complaint. Kasi alam nyo naman na talagang meron kaming isang senador na magpapatotoo. Oh. At meron kaming saldiko. Ganyan, di ba? Pero alam naman nila na talagang sinadya nila na talagang hindi maisampa. Kasi kung seryoso yung mga... Pwede bang magmura? Murahin mo! Basta minura ko na siya. Sa isip ko, mga kababayan ko, yun ang mangyayari doon. Oh. Kasi nga, ang sabi nga natin dito, kung talagang may kalayaan po tayo, pwede kayong mag-file ng impeachment. Pero ang ginawa nyo po, nagpa-media lang kayo, nagpa-optics lang kayo, Yun. para nga sa susunod po na 30, 31, ay maisagawa nyo yung walang kwenta yung rally na magpapatraffic lang kayo sa EDSA. Tutuloy ko yung sinasabi ko. Oh. Kaya nga, yung kanilang ginawa na yun, alam nila na talagang walang tira yun. Oh. Kundi gagamitin lang na materyales nila sa parating na rally nila. Oh. Yung mga ganyang mga issue nila, meron kaming ganito, meron kaming ganyan. Mm. Pero ang totoo, wala talagang laman yung impeachment complaint nila. Wala ngang nag-pursue na congressman eh. Oo. Hindi ata nila alam na kailangan ng kongresista na mag-endorse. Tama. Hindi nga meron nga magi-endorse. Yun, nakalimutan yung piluka isuot kaya hindi pumunta. Ito yun eh. Ngayon, ang ginagawa nila na alam naman nila na wala na talagang silbi ang impeachment complaint nila. Oh. Kung seryoso yan, ito ang tanong, kung seryoso talaga kayo, bakit hindi nyo inagahan ang pagpunta? Imbis na nagmadaling araw kayo, nung unang-unang araw pa lang na pwede na magsampa ng impeachment complaint, hinayaan nyo pa yung isang kaalyado nyo na nauna. Di ba? Tapos inaaway pa nila. Aray ko. Pwede naman pagbigyan. Hindi pa naman tapos ang araw. Meron pa naman na isang taon. Kaya lang mukhang nauna yung Makabayan Black. So sa 2027 na sila. Siyempre, safe na. Yung grupo naman ni Chavit at saka ni Bingot na si Mike Defensor. At saka yung abogadong maitim. Di ba? Ano mo parang si Nobita? Dapat tawag mo doon, Nobita, ingay mo! Eto yon. Sa 2028 na sila kasi pila. Pili. Si Ferdinand Topacio. Pila Wala si Topacio, nagpapasikat yun kailangan niya kasi di ba nag-oath siya dito sa PDP. Oo. Ano ka ba, kailangan niyang
magpakitang gilas, baka kunin siyang senador. Diba? Ng mga Oh. Duterte. Kung gusto mong matalo, magtupasyo. Meron na ba siya Uy. na ipanalong kaso? Uy, naipanalo naman si Tebes sa yung kaso sa Maynila. Okay, 2019. okay. Tapos, siyempre, pinuri-puri, sinakyan na naman ng mga DDS na tatanga-tanga. Oh. Sabi nila, ayan, clear na. Wala nang kaso si Tebes. Oh. Panalo sa kaso. Uy, ibang kaso yun. Nakalimutan nila na marami palang kaso itong Tebes, Oo. nakakampi nila. Meron pa yung Digamo. O, di ba? O ngayon, ang press release nila, ang vlog nila, ang mga sinasabi nila, wala nang kaso si Tebes. Kaya nga eh. Alam nyo, itong mga narrative nyo na paninira, pag-i-impeach sa Pangulong Bongbong Marcos, basang-basa na ng tao. Kasi ang tao po may sawa eh. Alam mo yun, Boss Mike? Oo. Mima, may sawa yung tao. Eh kung ganyan, lagi kayong ganyan, nananawa na yung tao. Naririndi, kumbaga nabibingi. Tapos ang papangit nyo pa. Hindi lang asawa. Meron pang suya. Suya, Oo. dual. Parang sinusuka na. Hindi, Oo. sa totoo lang, etong mga DDS, kailangan talaga nilang gawin yan. Hindi po pwede na hintuan. Kasi kapag hinintuan nila yan, yung bayad sa kanila, hihinto rin yan. Tama. Diba? Oo, kasi sayang nga naman ang binabayad ng mga Duterte, ang binabayad ni Xi Jinping. Di ba? Hindi nyo madidinay yan na kayo'y bayaran ng China. Bakit kamo? Nagkaroon po tayo ng hearing sa Senado at meron kayong pagbabayad itong infinity para magpasira ng gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo man aminin, hindi nyo man sabihin, Diyos na ang bahala, sana kayo'y karmahin. Ay, no? Grabe mga lines na yan. Oo. Humuhugot. Aray ko. Ah, Anyway, diba? mga minamahal, tatanungin ko kayong dalawa. Oo. Mike. Total, magkakaroon na ng rally bukas na ata. Bukas, 30 na. bukas. Oo. Umatan kaya tayo. Tapos, i-cover lang natin doon, no? Tingnan nyo kung gaano sila kakonti. Hindi kasi ganito, sawa na ang taong bayan sa paulit-ulit na rally-rally na yan. Unang-una, nakakaabala sa mga trabaho ng taong bayan. Oo. Ikalawa, nakakasagabal sila sa daanan. Opo. Ikatlo, wala namang nangyayari kapag kasakali na maging tagumpay yung kanilang pinaglalaban. Alam mo, So ngayon, anong kapakinabangan ng taong bayan? Mm-mm. Kaya ang taong bayan, mulat na yan. alam Tama. nyo, mga partner, from the very beginning, from the very moment, from the very start, talagang may hakbang ng maisug. Oo. Diba? Ang dami na nilang sinagawang rally. Sinamahan pa ng INC. Oo. Diba? Ang dami na nilang sinagawang para mapatalsik, di ba? Eto, Si PBBM. in fairness naman sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, talagang eto, ginamit na nila yung dami ng ating kababayang mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Wala pa rin eh. Kasi hindi rin naman umayon yung pangkalahatang samahan ng Iglesia ni Cristo doon sa kanilang binabala. Kaya nga, yung rally nilang huli ay naging 2 araw na lang imbis na 3 eh. Bakit? Kasi nga, maraming kumontra, maraming hindi sumang-ayon sa gusto ni Marcoleta at ng kampo ni DDS. Paano ba naman kasi? Pinasok nila doon si Amy Marcos na instead na yung rally is talagang dapat yung intention lang doon is sabihin yung narrative nila. Pinasok si Amy Marcos, siniraan si PBBM. Hindi naman yun yung narrative ng INC. Alam nyo, kayong mga nanggugulo sa bayan, tigil-tigilan nyo na yan. Ang gobyerno, ang Pangulo, ginagawaan lahat ng paraan para maisaayos ang bawat buhay, pati korupsyon. 'Di ba? Inaasikaso ng Pangulo yan. Pero itong mga trolls ng China, itong patakbo ni Xi Jinping, patakbo ng mga Duterte, manang-mana kayo kay Digong tsaka kay Sara. Ikumpara natin si Pangulong Bongbong kay Digong. Oh, sige, go. Si PBBM, gwapo. Si Digong, butas-butas ang mukha nito. Si PBBM, matangos ang ilong. Si Digong parang loro. Si PBBM, tinatayuan ng China. Si Pangulong Bongbong, tinatayuan tayong mga Pilipino. Si PBBM, matapang. Si Digong, dinidirahan ng betlog ni Xi Jinping. Si Digong, magkamukha sila ni Xi Jinping. Pero ito matindi. Paramihan ng proyekto. Oh. Hindi nagsasalita ang Pangulo. Walang laway. Puro gawa ito. Tama.
Si Digong, Ay ko, confidential funds. puro lang laway ang binanggit. Build daw. Oo. Pero hanggang ngayon, ni isa, dalawa, tatlo, mabibilang mo sa daliri mo, wala pang nagagawa. 6 na taon, nanungkulan, pinalobo ng gusto ang utang ng bayan ng kinang-inang yan. Oh. Pero bakit ganun? Oh. Wala pa rin tayong nakita na mega project na ginawa ni Digong. Oh, si Digo ay si BBM, ang tulay ni BBM, lahat pwede dumaan. Ang tulay ni Digong, bike lang ang pwede dumaan. Hoy, ang Hoy, tibay nasira na, pa. ang tibay ng tulay ni ni Pangulong Bongbong. Oo. Si Digong bumabagsak 'yun. Yun nga, bike lang ang pwede. Si Pangulong Bongbong may barkong bago. Oy! Actually, by the way mga minamahal, pinapalakas po ni President Bongbong Marcos yung defense natin. Oo. Diba? Samantalang nung panahon ni former President Duterte, hindi niya man lang inaasikaso yung defense natin. Parang Oo. okay lang na mabuli tayo ng China. Parang hindi siya naghahanda. Oo. Diba? Which is kailangan niya ng ating Coast Guard, ng ating militar. Yes. Diba napalakasin yung defense? Mima, Mm. paano pagtutuunan ng panahon yung mga ganyang bagay na ginagawa nga ngayon ni Pangulong Bongbong? Ang busy-busy nilang buong mag-anak na nagnanakaw yun. Kaya nga, napakabuti talaga ng Pangulong. Ito na lang huwag na natin Ang Pangulong Bongbong Marcos po, nire-respeto ang buhay ng tao, ng Pilipino. Di ba, Boss Si Mike? Pangulong Bongbong, pro-life. Si Pro-life. Digong, pinapatay ang kababayang Pilipino. Oh, di ba? Oh. Kaya deserve niya na nandun siya ngayon sa ICC, guys. Eto pa, Boss Mike, dugtong mo na. Si Pangulong Bongbong nagbibigay justisya. Si Digong, walang hustisyang magkakaroon. Pinalaya ang mga senador. Di ba? Si Digong, Revilla. ito, Oh. ulitin ko. Oh. Si Digong nagpapalaya ng mga kriminal magnanakaw sa bayan, ginagawang kakampi. Oh. Si Pangulong Bongbong, pinapakulong lahat yun. Yes! Diba? Nadali mo.